Muli po ay buksan natin ang ating mga Bibles sa Romans chapter 7, verse 21 hanggang 25. At muli po nating tutunghayan o babasahin lang para po bilang paalala na itong mga talatang ito, lalong-lalo na po yung verse 21, ito po yung gusto nating sariwain sa ating pong pinag-aaralan. Sabi po sa ESV, "So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God, in my inner being, but I see in my members another law, waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, and with my flesh I serve the law of sin." Sa pang-apat na gabi nating pag-aaral po ay tinutunghayan natin yung reality of indwelling sin in a believer's heart. Yung katotohanan ng kasalanang nakatira pa sa puso po ng isang mananampalataya. Nung pangalawang gabi, tinignan naman natin yung gradual decline ng isang believer sa kanyang spiritual life. Dahil po sa indwelling sin sa kanya, kung hindi po siya magbabantay, ay meron pong gradual decline sa kanyang spiritual life. At yung kagabi po ay tingnan na natin para maiwasan natin yung gradual decline sa spiritual life po ng isang mananampalataya, tinignan natin yung 5 contaminants, 5 sumisira doon po sa ginagawa ng Diyos sa ating mga puso at kaluluwa. Tingnan po natin yung 5. Gusto ko lang i-remind kayo doon po sa mga narito. Kagabi, una yung laziness and negligence on God's grace. Pangalawa, loss of reverence for God. Pangatlo, loss of simplicity of the gospel. Pang-apat, lack of vigilance against Satan. At yung pang-5 po ay imitation o poor example of professing Christians. Sorry po doon sa ngayon lang pupunta, nakarating dito. Ang gagawin lang natin actually ay paggagawa ko kay Norman, yung mga messages natin ay i-separate niya at i-post po uli sa FB natin at saka sa YouTube page natin. Kaya doon na lamang po kung gusto po ninyong marinig yung mga messages na hindi nyo napakinggan. Now, ngayon pong gabing ito, tulad ng sinabi ko sa inyo, ay meron pa akong isi-share na 5 contaminants or pollutants sa ginagawa po ng Diyos sa puso at kaluluwa ng isang mananampalataya. At ito pong mga pollutants na ito ay kailangan nating bantayan sa ating pamumuhay bilang Kristiyano dahil these pollutants will take advantage of the indwelling sin in the believer. Yes, we are regenerated by the Holy Spirit, but sin is still alive in our bodies. Kanya po kailangan nating pag-ingatan ang ating mga sarili doon sa nakatirapang indwelling, nakatirang kasalanan sa atin. At meron pong mga pollutants na kailangan nating bantayan yung ating sarili. At nang sa ganun po ay talagang magtuloy-tuloy yung gawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. So ang una po ngayong gabing ito na gusto kong i-share sa 5 ito ay ito, enjoyment of some secret lusts in the heart. So yung pong last dyan ay yung sinful desires. Pag po ang isang Kristiyano ay meron pa siyang pasikretong ini-enjoy na secret desire, selfish desire in his heart, yan po ay pollutant sa gawa ng Diyos sa kanyang puso. Now, gusto ko pong
ipakita sa inyo yung ang perspective na ganito. Yung desires po natin, bagamat ito po ay makadiyos, ay maari pong dungisan ng indwelling sin. Yes, we have godly desires, pero pag hindi po tayo nag-ingat, yung influensya po ng indwelling sin ay dudungisan niya yung mga desires natin. Kaya kailangan yung pong mga desires natin, pag meron pong desire dyan, kailangan binabantayan natin yan sa harapan po ng Diyos, lalong-lalo po yung mga masisidhing, mga naisin. Kailangan binabantayan po natin yan, una sa harapan ng Diyos, kasi ang Diyos po ay Diyos ng liwanag, at ang kanyang mga salita ay yan po ang parang salamin natin. Hindi po lahat ng mga desires natin ay kailangan sundin natin. Kailangan nga po chinecheck. Now, pag po hindi natin yan binantayan, yan po mga secret lust na yan, evil desires na yan, ay sisip-sipin niya yung pong ating spiritual strength. Ano pong mangyayari? Yung pong confidence natin sa Diyos ay mababawasan. Unti-unting babawasan ng evil desires na yan na hindi natin chinecheck, minamanage, yung pong pagtitiwala natin sa Diyos. It will hinder our exercise of faith and our prayers. Ito po ang sabi ng psalmist sa Psalm 66. If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. Now, underline the word cherish. Pag daw po meron tayong chine-cherish, meron tayong secret evil desire na hindi natin kinukonfront sa ating puso, ang Diyos daw po, o tayo, yung confidence natin sa Diyos ay nababawasan. And our prayer life and our faith is getting weakened. Okay? Paano po bang nangyayari yan? Paano sinisip-sip, sinasap ng secret evil desire na ating chine-cherish sa ating puso, yung ating spiritual strength? Ito po ang sabi ng James chapter 1, verse 14 to 15. Sabi po ni Apostle James, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Now, pansin po ninyo yung gradual movement ng temptation. Okay? Diyan po para pong bingwit yan. Okay? Yung bingwit, pag tinrow mo yan sa tubig, yung pong isda, malulyur yan. Yung aakitin nung pain, yung isda, ganyan daw po ang temptation. When we are tempted, we are being lured. Inaakit tayo. Okay? And then, pag po naakit tayo dun sa temptation ngayon, we will be enticed. Tutukain nung isda yung pain. And then, okay, pansin, gradual movement. Luring, and then enticing. Okay? And then, ano ang resulta niyan? Ang resulta po niyan, pag po kinagat siyan, conception and birth of sin. Okay? Ano yung conception? Lalaki yung tiyan. Parang nanganganak. At pag nabuntis na, ano ang susunod sa buntis? Manganganak na. At again, pansin nyo, yung gradual movement po dyan. And then, naipanganak na, pag full grown na yung sin, pinanganak na yung kasalanan, full grown na, ano ang bubunga niyan? Death. Now, pansin po ninyo, pag po yung isang kasalanan na chine-cherish ng isang Kristiyano sa kanyang puso, hindi niya hinaharap yan. Yan ang nangyayari. Gradual process of death. Luring, enticing, and then conception, and after conception is you will give birth to sin. And when that sin is fully grown, it will result in death. Kanya po dito, makita nyo, bakit pansin nyo, hindi kagad death.
Hindi po agad death yan. Gradual yung movement. Now, pansinin nyo, bakit po may gradual movement? I believe, this is God's mercy. God's mercy sa atin. When there is temptation, hindi tayo inaalaw ng Diyos agad na kagatin natin yung temptation. There is gradual movement. And every gradual movement po, mga kapatid, is a sign of God's mercy. Okay? Mary's first luring, then luring and enticing, there is a space there. Merong space yan. And then pag na-entice na, meron pong conception pa, hindi pa yan agad mga anak. Meron pang lalaki pa yan. Okay? And then so on and so forth. There is a gradual movement, and every stage in that gradual movement, I believe that is God's mercy. Kaya ano po ang maganda dito? Habang merong chance pa, you should put off, we should put to death that temptation. Magpasalamat po tayo sa Diyos dahil meron pang gradual movement ang temptation. Kanya po, ito isang babantayan natin. Mapapansin po ninyo, if you are being tempted at somehow ay nalure po ang isang Kristiyano, nasasap na yung kanyang strength. Kaya po pag ang ano po diyan, ang technique diyan, bago pa lang kagatin, bago pa lang tayo naaakit na tayo ng temptation, bago pa lang natin kagatin, let us put it off. Or else, it will bring forth death. Okay, yan po ang una. Now, ito po yung pangalawa. Pangalawang pollutant sa work of grace sa ating pong mga puso't kaluluwa ay ito. Negligence of private communion with God. Pag po pinabayaan natin yung ating pakikidiig privately sa Diyos. Hindi po yung public, yung private. Yung tayo po at ang Diyos lamang. Now, gusto ko rin pong ibigay sa inyo ganitong perspective. Yung indwelling sin, yung pong kasalanang nasa sa atin pa, ay nagdidistract po yan sa ating isip. Especially when we are practicing prayer and meditation. Okay? Ito, kayo pong mga nagpipray, kayong mga nagdidibo, tayo mga nagdidibo, alam na alam po ninyo ito. Because of indwelling sin, madali pong madistract yung ating mga isip. Okay? Pag tayo po ay nagpipray na at nagme-meditate, kung saan-saan nakakapunta yung ating mga isip. That is caused by indwelling sin. Kung walang indwelling sin, ikaw ay lalapit sa Diyos, nasa presensya ka na kagad ng Diyos. Pero because of that indwelling sin, that will detract you from your communion with God. Naalala nyo yung law of indwelling sin na sinabi natin, when I want to do right, evil lies close at hand. This is one example of that. When you pray, when you meditate, the evil dwelling in our hearts will attack us so that we cannot easily go before God in prayer or in meditation. Kaya po, sa totoo lang po, hindi po madaling manalangin. Sa totoo lang. One of the hardest discipline sa life po ng believer is the practice of prayer. Okay? Kaya wag po ninyong iismulin ng prayer. Prayer lang yan, madali yan. Sa totoo, ang totoong prayer, mahirap. Even Jesus warned us. Sabi ng Panginoon, watch and pray so that you may not enter into temptation. Anong warning niya? The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Even Jesus warned us. Mahirap manalangin kasi willing ang espiritu, pero ang flesh, lalabanan yung espiritu. Okay? Kanya po, hindi po madali ang manalangin. In fact, doon po sa Romans 8:26, si Pablo po, sinabi niya, isa sa mga weakness natin na kailangan tayong patulong sa Holy Spirit is that we do not know what to pray for as we ought. Yun ang sabi ni Paul.
Isa sa mga weakness natin, okay, na kailangan patulong tayo sa banal na Espiritu, ay hindi raw po tayo marunong manalangin gaya ng nararapat. It's not easy to pray. Okay, one of the hardest Christian disciplines. Now, because of that struggle po, dahil merong struggle sa prayer, and even in other Christian disciplines, ang isang mananampalataya po ay posibleng matukso because of the indwelling sin na ineglect na niya yung private prayer niya. Bakit? Mahirap eh. Kailangan ng discipline eh. Kung hindi discipline yung Christian, kung ayaw niya nang nahihirapan, kung gusto lamang niya yung madali. Okay? Well, dahil nga po may struggle, ang isang Kristiyano, posible po siyang matukso, huwag na ako mag-devotion. Mahirap-hirap naman pala. Parang gano'n, matutukso na siya eh. Kanya po, bakit po gano'n? Because of the indwelling sin. The spirit is willing, but the flesh is weak. Okay? Kanya po ang complaint ng Diyos eh. Ang complaint ng Diyos sa Israel, sabi po ng Diyos sa Israel, "Yet you did not call upon me, O Jacob, for you have been weary of me, Israel." Napapagod ka na sa akin, Israel. Kaya minsan parang ganyan siguro ang pakiramdam po ng ibang Kristiyano. Parang nakakapagod na yung nagdi-devotion. No? Kasi it's not easy to focus on God. It's not easy to allow the Word of God to enter us. Okay? Kaya po yung iba, natutulog siguro yung iba. Okay? O kaya yung iba, kunwari na lang. Okay? Kunwari na lang na nagbasa. Nag-devotion. Of course naman, nag-devotion ako. Pero meron ka ba, hindi, nakatulog. Hindi na sasabihin, nakatulog eh. Kasi it's a struggle really. Why? Because of indwelling sin. Okay? Kanya po yung iba, baari kayong matukso. Okay? Maaring kayong matukso. Yung bang narinig mo sa encounter, ay sarap pala, magte-testimony, merong nagtuturo pa ng how to have devotion, kaya challenge, magdi-devotion na ako bukas. Sinubukan mo, nakailang araw ka lang, ayaw mo na. Kasi it is a struggle. Okay? Kanya, yung pong iba, matutukso na, hindi na magpapatuloy sa devotion. Well, I have a good news for that is normal. Normal po yun. Lahat po ng Kristiyano. Ako mismo, I struggle when I have my devotion. I have to feel somehow I am exerting effort. Kung di ko pa nararamdamang nag-exert ako ng effort, ang feeling ko hindi pa ako nagdi-devotion. There is always an effort. I feel it in my stomach. I feel it in myself. I'm exerting. Pag hindi ko pa po nararamdaman, nag-exert ako, alam kong I'm not touching the Spirit. Talaga pong may struggle. At dahil po ganyan, mga kapatid, okay, pag po ang isang believer ay pinabayaan na niya yung kanyang private communion with God, okay, ano po ang nangyayari sa kanya? Tulad daw po siya ng isang namamatay na puno. Dahil yung ugat ay namamatay na, kasi nga hindi na, yung ugat namamatay na, eventually, makikita mo yung sanga, yung mga dahon, malalanta na rin. Parang yung Kristiyano po ganyan. Pag hindi na siya nagdi-devotion, unti-unting makikita mo siya, mamamatay. Yung spiritual life niya, gradually, and everything will be formality. No? Formality na lang po lahat. At dahil po may struggle ang prayer, at saka po yung private communion with God, ang Diyos po, ini-encourage pa rin niya ang mga anak niya. Paano tayong ini-encourage ang Diyos? Well, by giving us encouraging rewards. Ini-encourage pa rin tayo ng Diyos. Kasi nga, madali pong matempe. Ano po ang mga encouraging rewards ng Diyos? Pansinin po nito itong Hebrews 11:6. Ito po ang sabi ng Bible. And without faith, it is impossible to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Wala raw pong maghahanap sa Diyos na hindi marireward. Yan po ang encouragement ng Diyos. Kasi nga po, there is a struggle. Pero pag nagpatuloy kang hinanap mo ang presensya ng Diyos, there is a sure reward. Even Jesus,
nung tinuturuan po tayo ng Panginoon to have that private time with God. Sa Matthew 6:6, ito ang sabi ni Jesus. But when you pray, sabi ni Jesus, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Sabi ng Panginoon yan. You go to your inner room. You pray to your Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. Ganyan po ang Diyos. Sinasabi niya sa atin, huwag kang panghihina ng loob. Huwag kang mag-give up. May struggle, yes. But go on with it. Yan po ang encouragement ng Diyos. Okay? So, para mabilis ako ngayon. Ano? Mabilis ako. Okay? Mabilis ako. Okay. Pangatlo ko na ito. 5 lang to. Okay? Okay. Balikan ko kaya yung una. Hindi. Okay. Okay. Now, let's go to the third. Ito po yung pangatlo. By the way, habang dinidiscuss ko po ito, I want you to listen to the Holy Spirit. Kung ano ang sinasabi sa inyo ng Holy Spirit. At mamaya po, I will give you time to reflect on that word, Rhema word ng Holy Spirit po sa inyo so that you can deal with it. Okay? So yung una, ano yung una? Okay? Yung secret lust in the heart. Okay? Meron po ba kayong ganyan? Meron kayong tinecherish na puso, kasalanan sa inyong puso, na nararamdaman yung sinasap niya, nasisip-sip niya ang inyong vitality, spiritual vitality. Check po ninyo ang inyong sarili. Kung ayaw po ninyong manglupaypay, manghina na ng tuluyan, i-check po ninyo yan. Huwag niyong hahayaang mag-dominate po yan sa inyong puso. Yung pangalawa, ito pong communion with God. Kayo po ba nag-give up na sa inyong private devotion? Balikan po niyo yan. Kasi pag hindi nyo na-establish yan, na isang practice niyo, everyday practice yan, it will not, your energy, spiritual energy will not be maintained. No? And then, pangatlo, ito po yung pangatlo. Increase in knowledge without practice. Okay? Now, medyo mag-iingat ako dito, baka maraming tamaan eh. Hindi ko alam kung meron tatamaan dito. Siguradong meron. Okay? Okay. Okay. Pag po ang isang mananampalataya, ang tingin niya sa mga biblical knowledge ay head knowledge lamang, okay, yung pong mananampalatayang yon will be empty and barren. Meron po kasing mga tao, wag muna natin sabihin Kristiyano, may mga tao, they just want to acquire biblical knowledge, not to practice them, but to have a head knowledge. Okay? Pag po ganyan ang tao, okay, Christian or non-Christian, that theological knowledge will not help him. Will not help his spiritual life. Kasi ang Biblia po, nasulat yan, hindi lamang for head knowledge, it is to transform a person. Spiritual knowledge po yan. Okay? Kaya ang layunin ng biblical knowledge is to transform us. Pero pag po ang isang Kristiyano, kuha ng knowledge. Okay? Pero hindi naman natatouch yung kanyang conscience, hindi nababago yung kanyang conscience, he will remain empty and barren. Okay? Kasi po, yung biblical knowledge na hindi pinapractice swells to undue proportion. Sabi po sa 1 Corinthians 8:1, knowledge pops up. Okay? Kung kuha lang ng knowledge yan, walang application, okay, nagsuswell yan, parang manas. Parang minamanas lang. Yung manas, may gamit po ba yung manas? Wala. Okay? Wala. Delikado ka pa pag buntis ka, pag may manas ka. Okay? Para lang minamanas yan. O para pong isang halaman na marami lang dahon, walang bunga. Parang ganyan. Kanya po, ingat tayo. Pag po ang isang Kristiyano, walang application
sa kanyang buhay, yung kanyang naririnig at nalalaman, alam na niya yung kanyang ginagawa, hindi pa niya ginagawa, yan po ay will end barren. No? Magiging tigang po yan. Okay? Nung pong nasa seminaryo kami, nagkakantsawang kaming mga magkaklase eh. Kasi lagi kami nasa library. Klase mo sa umaga, 2 oras sa umaga, tapos baghapon ka, nasa library ka, basa ka lang ng basa ng libro. Sabi nung isang kaklase ko, ingat tayo baka lumaki yung ulo natin, lumiit ang puso natin. Okay? Baka pag-uwi natin sa mga iglesia natin, ang lalaki ng ulo natin, malilit na yung puso natin. Kasi marami ka nang alam eh. Ano? Kanya po, okay? Pag minsan mas maganda pa yung konting alam, ina-apply, kaysa dun sa maraming alam, wala nang application. Okay? Minsan meron po mga Kristiyano na dahil konti lang yung alam nila, napaka-humble nila. At napakalapit nila sa Diyos. Pero po pag dumami yung alam nila, walang application, they do not walk with God that close again. They just become mere talkers. Okay? Mere talkers na lang. At ang nangyayari pa po, yung biblical knowledge nila become food for sin. Pagkain para sa kasalanan. Ginagawa nilang pampukol doon sa iba. Minsan, sa pastor, mali ang sinabi ni pastor. Anong ganun? Ganun na lang. Nagiging pagkain na sa pagkakasala. Kasi marami nang alam, ini-evaluate lang yung iba na walang alam o kaya mali-mali yung alam. So ang nangyayari po noon ay ang mind become vain. Nawawalang kabuluhan po ang kaalaman. Kaya dahil hindi nare-rebuke yung conscience. Tandaan po natin, ang Biblia po is there to cleanse us, to transform us. Hindi lamang po yan pang-ulo. Alam ho ninyo, ang complaint ni Ezekiel sa mga Israel, sa attitude ng Israel nung panahon ni Ezekiel, ito po ang complaint ng Diyos sa mga Israelita. Ezekiel 33 verse 32. Sabi niya, and behold, sabi ng Diyos, you are to them. Sabi niya kay Ezekiel, dahil si Ezekiel ay propeta, nangangaral siya noon sa mga Israelitang na-exile sa Babylon. Sabi po ng Diyos kay Ezekiel, and behold, you are to them like one who sings lustful songs with a beautiful voice and plays well on an instrument. For they hear what you say, but they will not do it. Alam mo, Ezekiel, ang tingin sa iyo ng mga kababayan mong Israelita, para ka lang isang singer na magandang kumanta. At para ka lang isang instrumentalist na magaling tumugtog. Kasi pinakikinggan ka, tuwang-tuwa sila, pero hindi naman nila ginagawa yung sinasabi. Para hubang ganito, meron po kasing nakikinig ng message para mapacify lang yung conscience. No? Alam niyang nagkukulang siya sa Diyos, alam niyang may kasalanan siya, pero kaya gustong-gusto nakikinig ng message para mapacify lang. Para maibsan ba yung guilt niya. Pero hindi naman niya kinukorek yung kanyang guilt. So ito po, yan ay nagsasap ng spiritual strength. Knowledge without practice. Okay? Ingat po tayo mga kapatid dito. Ingat tayo. Sa mga bagay po yun. Kung mahilig po kayong nakikinig ng message, pag meron po kayong nakita, na alam niyong pinagagawa sa inyong Diyos, o kaya pinopoint ng Diyos ang isang bagay sa inyong buhay na dapat po ninyong i-correct, do it immediately. Do it immediately. Huwag po ninyong sasabihin, another message, another inspiration. Yung bang naghihintay ka lang ng mga inspirasyon. Tapos yun nga, you're just waiting to be pacified. You're just waiting to be comforted in your situation. And then, babalik ka rin sa dati. Huwag pong ganun, kapatid. That will sap the spiritual energy that God wants to do in your life. No fruit will ensue in decay. Pag walang bunga, yan po
ang ibubunga niyan ay decay, kasira, o sira. And then, number 4, okay? Growth in worldly wisdom. Ito po ay parang related siya doon sa number 3. Growth in worldly wisdom. Okay? Kasi, itong taong ito, okay, kaya siya nag-aaral ng Bible kasi nga hobby lang niya ang magkaroon ng knowledge. Bukod sa Bible knowledge, gusto pa rin niya ng worldly wisdom. Okay? Now, ang isang Kristiyano po, posible ring ma-attract sa worldly wisdom. Okay? Meron siyang Bible knowledge, pero yun nga, hobby lang niya. At the same time, gusto rin niya ng mag-acquire ng godly wisdom. Okay? At pinagsasama niya yan, para nga lang, meron siyang alam. Okay? Now, paano mo malalaman na ang wisdom ay galing sa Diyos at hindi galing sa mundo? 2 tests. 2 test. Yung true wisdom po, na galing sa Diyos, will draw you to trust God. Okay? True wisdom consists in trusting God. Pero yung worldly wisdom, ito naman, worldly wisdom says to you, trust yourself. Yan ang pagkakaiba. Okay? Yung worldly wisdom said, you trust yourself. Magtiwala ka sa iyong sarili. You can do it. Diba? You can do it. You have the power. Okay? That is in you. You can do this. Ganyan ang worldly wisdom. Pero ang godly wisdom is this. Trust God. Sa Diyos ka magtitiwala. Aakitin ka niya na magtiwala sa Diyos. Naalala ba ninyo yung sinabi ko sa inyo kagabi? Ang temptation po ni Satan sa atin, idodraw niya tayo from trusting God to trust in ourselves. Naalala yung sinabi ko kagabi? Si Eve, tinempt niya, si Satan tinempt niya si Eve. Okay? Para magtiwala si Eve sa kanyang sarili at hindi na siya magtitiwala sa Diyos. Kaya ang worldly wisdom will attract a person to trust in himself. Very attractive talaga. Because when you are confident, okay, you don't need to trust God. Okay? Kanya po, diyan mo malalaman, ang godly wisdom will help you or will attract you to trust in God. At pag po ang okay, yung pong bunga niyan, pag nag-trust po ang isang tao sa kanyang sarili dahil hindi na siya nagtatrust sa Diyos, that will lead to self-deception. Self-deception. Tulad po ng binanggit ko sa inyo kagabi. Sa Isaiah 47:10, ito ang description ng self-deception. Okay? You felt secure in your wickedness. You said, no one sees me. Your wisdom and your knowledge led you astray. And you said in your heart, I am, and there is no one besides me. That is self-deception. Okay? That is based on worldly wisdom. Yan po ang sinasabi ng isang taong nagtitiwala na sa kanyang sarili. Sabi niya, you felt secure in your wickedness. You said, no one sees me. Pero ano sabi ng Diyos? Your wisdom and your knowledge led you astray, and you said in your heart, I am, and there is no one besides me. Very self-centered. Okay? Pero ano naman po ang sabi ng Bible? Ito po sa Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is insight or knowledge. Okay? Hindi mo maaalis ang pagkatakot sa Diyos para maging matalino ang isang tao. Okay? Kung gusto po natin maging matalino, ang unang-una po nating check yung sarili natin, yung reverence natin sa Diyos. Tulad ng sinabi ko sa inyo kagabi. Yung reverence natin sa Diyos, yung pagpipitagan natin sa Diyos. Yan po ang nagbibigay sa atin ng wisdom. Okay. Pag po
yung pagkatakot natin sa Diyos, yung reverence natin sa Diyos, yan ang nakukultivate po natin. We will become wiser and wiser in this life. We will avoid evil and we will choose good. Okay? Every evil you will avoid and every good thing you want to do. At doon makikita ang wisdom ng isang tao. Okay? Nagsisimula po yan, the fear of the Lord. It is the beginning of wisdom. And then yung pong pangalawa dyan, sabi niya, the knowledge of the Holy One is insight. Habang nakikilala mo ang Diyos sa kanyang kabanalan, your insight is getting sharper and sharper and sharper. Habang nakikilala mo ang Diyos, you can make right decisions. Gagawa ka ng magagaling na mga desisyon. You can see through things. You can choose things which are excellent. Kaya nga yung prayer sa Philippians 1:9, nung binasa natin kagabi, yung love natin sa Diyos ay ipag-pray natin that will abound more and more in knowledge and all discernment so that we can choose what is excellent. Okay? Iyan po ang ibinibigay ng fear of God at saka yung pong knowledge of the Holy One. Habang nakikilala natin ang Diyos, tumatalas yung ating isip. Yung ating pagpapasya, yung pong ating mga pagpili ng mga bagay-bagay ay nagiging matalas tayo. Kanya po, yan, ingatan natin ang ating mga sarili. Anong wisdom na attracted kayo? Anong wisdom ang pinanghahawakan natin sa ating Christian life? Pag worldly wisdom po, kapatid, it will sap your spiritual life. Pero pag godly wisdom, diyan ka magiging malakas. Diyan ka magiging malakas. And then, the last one. Failure to repent of some great sin. Okay? Pag po ang isang tao ay hindi siya nagsisisi, tumatalikod sa isang great sin, that is a pollutant. Okay? Malaking pollutant po yan. Si David po ay iningatan niya o hindi niya pinagsisihan yung kanyang pagkakasala kay Bathsheba. Okay? Yan po ay isang great sin. Pinagtakpan po niya yan dahil gusto niyang i-keep yung kanyang reputation. Anong nangyari po kay David? Matapos po, nag-confess siya, pero matapos po siya mag-confess, yung pong nangyari sa pamilya niya, it was terrible. It changed his life. Yung anak niya, yung isang anak niya ni-rape, yung kapatid niya, tapos yung pong kapatid niya, pinatay yung nang-rape ng kapatid niya, and so on and so forth. Yung isang anak niya, nag-rebelde sa kanya, hanggang pinatay siya, nagkagulo-gulo yung kanyang household because of an unrepentant sin. Ang isang Kristiyano pong who will not repent of a great sin, para po yung isang taong napilayan. Napilayan na hindi po na ayos yung kanyang pilay. Nakakita na ho ba kayo ng taong napilayan, hindi agad nalapatan yung kanyang pilay? He will become crippled all his life. Ganyan daw po ang isang taong hindi nagre-repent ng isang great sin. Okay? Siya po ay parang taong pilay habang buhay. Kanya po, unless po i-repent yan, hindi mahihil ng Diyos yung isang Kristiyanong ganyan. Tingnan po ninyo ang sabi ni David nung hindi siya nagko-confess. Ito po ang sabi niya sa Psalm 32, verse 3 to 5. For when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night, your hand was heavy upon me. My strength was dried up as by the heat of summer. Yun po ang naramdaman ni David nung hindi niya kinukonfess yung kanyang malaking kasalanan. Sinamahan niya si Bathsheba, that is adultery, para pagtakpan yung kanyang kasalanan, pinatpatay niya yung asawa ni Bathsheba. At pinagtatakpan niya, hanggat hindi niya inaamin yan po ang karanasan niya. Yun daw pong kanyang bones, they wasted away.
Okay? Day and night, the hand of God was heavy upon him. Tapos yung strength daw po niya was dried up. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Nasasap yung kanyang spiritual strength. Yung sigla niya sa Diyos, wala na. Okay? As by the heat of summer, sabi niya. Pero pansin niyo yung verse 5, nung i-acknowledge niya yung kanyang sin. Ano sabi sa verse 5? And I acknowledge my sin to you, and I did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. And then read the whole psalm, makita nyo, si David bumalik, binalik ng Diyos yung kanyang kasiglahan. Until, sabi nga niya, let all people praise you, let all people magnify you. Lumabas, bumalik yung kanyang sigla sa Panginoon. Kanya po, binalik po ng Diyos. Kaya tingnan po natin mga kapatid ang ating mga sarili. Meron bang unconfessed great sin? We are nurturing it. Hindi natin sinasabi sa Diyos, hindi natin inaamin. At ngayon, maring nagtataka kayo, bakit yung sigla niyo sa Panginoon ay hindi na gaya nung dati? Tingnan po ninyo yan. Okay? Yan po ang madalas na dahilan kung bakit yung iba talaga nagbabackslide na. Merong itinatagong kasalanan. Until eventually, makita mo, wala na siya. Okay? Ay, natisod yata. O hindi natisod yun. Merong tinagong kasalanan yun. Sisisihin ka na lang yun. Sisisihin na lang yung church. Sisisihin na lang yung pastor. Yung pastor kasi nyo, masyadong pogi. Ayoko na dyan. No, hindi po siya natisod sa church. Meron po siyang sin na ayaw aminin. At idadahilan na lang niya ang lahat ng pwede niyang idahilan para wag lang niyang sabihin yung kanyang sin. Yan po mga kapatid. Ito po ang 5. Last 5. Again mga kapatid, I will give you time. Tingnan po ninyo ang inyong sarili in light of these 5 pollutants. Okay? And by God's grace and by God's mercy, make it right. Ayusin po natin sa harapan ng Diyos. If you want spiritual vitality, you have to start with this. No? Kailangan magsimula ka dyan. Hindi pwede yung, Lord, I praise you, I bless you, fill me with the Holy Spirit, fill me with your presence, fill me with joy. No. Hindi ka pwedeng ganyanin ng Diyos. Pag merong blockade, pag merong humahadlang, hindi ka pwedeng pasiglahin ng Diyos na merong mga hadlang. No, hindi po ganyan. Kaya inuuna ko ito eh. Sa revival, hindi pwedeng ihuli, dapat una ito. Kailangan kasi bago yung pong feeling of the Holy Spirit, bago po yung feeling with joy, feeling with praise, yung puso, yung kaluluwa natin, yung buong puso natin, it has to start with this. Dapat walang blockage, walang bumabara para po ibigay ng Diyos atin yung banal na spirito without limit. So mga kapatid, again, tingnan natin. Number 1, enjoyment of some secret lust. Okay? Number 2, negligence of private communion with God. Number 3, increase in knowledge without practice. Number 4, growth in worldly wisdom. Number 5, failure to repent of some great sin. Sige po, let us pray. I will give you time para po i-apply natin itong mga bagay na ito. Yung pong applicable po sa inyo. Let us pray to the Lord.
Sige po, patuloy nating i-apply itong mga bagay na ito sa ating mga buhay. Huwag po ninyong pipighati ng Espiritu. Hayaan po ninyong gumawa sa inyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga bagay na pinakikita po sa inyo. Gamitin po ninyong panalangin ang mga salita ng Diyos na narinig po ninyo at ina-apply ng banal na Espiritu ngayon sa inyong mga puso. Gawin po ninyong panalangin. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng pagkakataon para masyasat namin ang aming mga sarili doon sa mga bagay na maaring makasira o sumisira na sa aming spiritual na lakas na galing po sa iyo. O Diyos, ang layunin po ninyo ay pabanalin kami. Ang layunin po ninyo ay hubugin kami ayon sa wangis ni Kristo, kaming mga sumasampalataya kay Kristo. Patuloy naming tanggapin at alalahanin ito ang layunin ninyo sa aming mga buhay. At hindi po kayo titigil hanggat hindi nangyayari ito sa aming mga buhay. Salamat na binibigyan mo kami ng pagkakataong tulad nito para ituwid kami at lumakad kami sa daan ng buhay. O Ama, aming Diyos, patuloy pong kumilos ang iyong banal na Espiritu sa bawat puso ng bawat isa na wala pong makapagtatago sa iyong harapan. Dahil wala po talagang makapagtatago sa iyo. At salamat po na wala nga po makapagtatago sa iyo. Kaya po, ninyo pinapakita sa amin ang aming mga sarili dahil po sa iyong habag, dahil po sa iyong pag-ibig. Sinasabi ninyo na ang mga minamahal niyong anak ay yung dinidisiplina. Ang mga minamahal mo ay yung itinutuwid. Kaya salamat po sa iyong pagmamahal. Isama rin po ninyo sa panalangin na kayo po ay matapos po ninyong isuko ang inyong buhay sa Panginoon. Maaring nagpalinis kayo, humingi ng tawad at kalinisan. Isama po ninyo sa inyong panalangin na kayo'y puspusin ng Diyos ng Kanyang Espiritu. Isama po ninyo yan, mga kapatid. Nang sa ganon magpanibago po kayo ng lakas.